Good morning mga ka-BTV. Nako po mga ka-BTV, maganda na naman po ang ating pag-uusapan ngayon mga ka-BTV. Aalamin po natin kung bakit galit na galit itong si Trillanes sa pamilya Duterte. Panoorin po natin ang video na aking ipapakita sa inyo hanggang matapos para malaman nyo po kung bakit galit na galit itong si Trililing sa pamilya Duterte. At wala na po talagang kadala-dala tong si Trililing, pabalik-balik na lang po ang kanyang issue. Umpisa pa po nung presidente pa si Tatay Digong hanggang sa ngayon. Alamin po natin mga ka-BTV kung ano talagang pinakadahilan nitong si Trillanes kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi niya tinitigilan ang pamilya Duterte. Panoorin po natin ang video na aking ipapakita sa inyo mga ka-BTV. Marahil isa ka rin sa nagtataka kung bakit sukdulan ang galit nitong si Antonio Trillanes kay PRRD at sa pamilya Duterte na kahit wala ng mga katuturan at walang kakwenta-kwenta na ang kanyang mga banat ay patuloy pa rin itong si Trililing basta't makapanira lamang sa pamilya Duterte kahit nagmumukhang tanga na siya sa harap ng maraming tao. Mayor Sonny Trillanes. Nag-ugat ang matinding galit itong si Antonio Trillanes noong 2016 sa kasagsagan ng kandidatura sa pagkapangulo ng nooy mayor na si Rodrigo Duterte. Ayon kay Tatay Digong ay tinawagan siya nitong si Trililing at nakipagkita sa kanya kung saan ipinahayag ni Antonio Trillanes ang kagustuhan at pagnanais nitong maging running mate niya bilang vice presidente na agad namang tinanggihan ng nooy mayor na si Rodrigo Duterte. Matapos tanggihan ni Tatay Digong ang kagustuhan nitong si Trillanes ay dito na nga nagsimula ang paninira nitong si Trililing kay PRRD at sa pamilyang Duterte. Hindi lang napagbigyan sa A lot of people are asking, ano raw ho ba talaga, bakit ganun na lamang kagalit po ni Senador Antonio Trillanes sa iyo at sa iyong pamilya? What happened? Hindi sa kasi alam ng mga kababayan ho natin na sarili biglang nagngangaw. Akala mo natin gusto niyang balitan o gusto niya maging vice-presidente mo. Hindi po natuloy yun. Tapos after that talagang sunod-sunod na yung banat hanggang ngayon. Damay na yung mga anak mo dahil sa... was there something na happened? Si Trillanes, ito, salbahe na tao. Salbahe talaga to. He takes it personal kasi believe masyado sa sarili. One night before the election, tumawag siya. Hindi ko ito kilala to. Ayaw ko magipakita dito sa mga ganitong klaseng tao. Yung magpahambog na mag-muti-muti na talawan pa lang. Pagka ganun ka, magpakamatay ka sa prinsipyo mo, tapos ito siya, gusto niya akong kosa, pumunta ako sa Lindel. Ito yung picture, the only picture that I have with him. Kinausap niya ako na gusto niya mag-vice-presidente sa akin. Sabi ko, ayaw ko. Ano ang naging reaction niya, sir, nung tinanggihan niya na makatandem niyo siya sa vice-presidente? He's a very wily person. Wala, parang... sabi ko, di ako tatakot. Isa pang dahilan ng labis na galit ni Trililing ay ang pagbubunyag ni Tatay Digong sa kontrobersyal na mga bank accounts ni Antonio Trillanes sa Singapore. Sarado na raw ang kontrobersyal na bank account ni Senador Antonio Trillanes sa Singapore nito lamang Setyembre 8 o ilang araw bago ito pumirma ng waiver at magsama ng mga reporter sa nasabing bansa para patunayan daw na wala siyang account dito. Sa eksklusibong panayam sa Pangulo, iginiit niya na meron talagang account sa Singapore ang Senador. Below is the screenshot of the DBS Alexandria account. Termination of Trillanes and where he sent the funds. He terminated it online on September 8, 2017, past 10 p.m. Then left for Singapore after that to show his waiver of the bank teller doon sa Singapore. Sa kabila ng pagtanggi ni Trillanes na wala daw di umano siyang mga bank accounts sa nasabing bansa, ay inilatag naman ni PRRD ang mga ebidensya at mga dokumento na magpapatunay na mayroon talagang kontrobersyal na mga bank accounts itong si Trililing at kung sino-sino ang mga nagdideposit o nagpapadala sa kanya ng pera. Yung
Itong bank account na blue, yun yung nagbigay ng pera. Tapos siguro, yun ang nagbigay kasi co-depositor. Itong mga pera na ito, Arturo Angchua, Sian Sike, Michelle C. Patrico, international transfer, kita mo yung amount, John Gomez. Sino itong mga ito, Mr. President? Itong mga It's binabanggit. either ito, mga taga-labas. Inisa-isa rin ng Pangulo kung saan naman inilipat ng Senador ang kanyang mga pera bukod kay Fabian Go. Yung red, doon niya nalipat. So, yung fund transfer withdrawal is 40 kay Juan Antonio F. Trillanes, pati Robert Fong. Ewan ko kung sino yung Juan. Robert Fong, Juan Antonio Trillanes, yung second zaro. Fund transfer withdrawal, 36,000. Bank of East Asia, Hong Kong. Manila branch ito. Fabian Go, Roberto Fong. Tapos, April 15, 2016, fund transfer na naman, Fabian Go, Roberto Fong. Fund transfer sa July 2016, Kapansin-pansin daw na hindi gaanong malalaki ang mga transaksyon ng senador sa kanyang account. Sinadya raw ito para hindi masilip ng money laundering. maliliit lang eh. Kasi kung iisayin mo account yan, aabot yan doon sa limit na kailangan tanungin ka kung saan mo nakuha yung pera. Bank of Asia is 46. Hindi yan, maliit yan, hindi yan pakialaman. Pero doon sa bigger picture, yung country nagbigay nito, pinag-iipon-ipon yan lahat. Ayon kay PRRD, ay sigurado siya na totoo ang kanyang mga ebidensya dahil mismong ang gobyerno ng ibang bansa ang nagbigay sa kanya ng mga nasabing ebidensya. I noticed, Mr. President, precise yung mga information mo. Ito po ba mga impormasyon na ito is you're getting this from another from a government source Yes. outside the Philippines? I cannot tell you the country. Pero ilan po itong nagbibigay sa inyo information? How many countries po, sir? Isa lang. Galit yan sa money laundering. Batay naman sa intelligence report na pag-alaman na ang pondong ito na natanggap ni Antonio Trillanes ay maaaring ginagamit upang pabagsakin ang ating pamahalaan. Meron naman daw report ang intelligence community na ang pera ay posibleng ginamit ng senador para pabagsakin ang gobyerno. Based on analysis, the funds being laundered by Trillanes and his group may not be for their personal use, but rather is being used for their cause and possibly to destabilize government. So ayun na nga po mga ka-BTV, no, na panood nyo na at narinig nyo na kung bakit galit na galit itong si Trillanes. Grabe talaga itong si Trillanes, ano. Kahit anong mangyari, paulit-ulit niyang gagawin at sasabihin ang mga paratang niya sa mga Duterte para lang siraan niya ito. Sino pa po kayang naniniwala sa tao na to? Patunay lang po yan mga ka-BTV na wala talaga sa kanyang naniniwala nung nakaraang eleksyon, ano. Kasi lumaban nga siya sa pagka-mayor, wala talaga sa kanyang naniwala at hindi na po siya nanalo pagka-mayor mga ka-BTV, ano. Kaya payo ko lang dito kay Trillanes, abay, manahimik ka na lang. Gumawa ka ng maganda sa kapwa mo. Kung gusto mo talagang makuha yung gusto mong pagiging vice president o higit pa, dapat ang ginagawa mo, Trillanes, hindi ganyan. Na maninira ka at maninira ka ng ibang tao na kahit wala namang katotohanan. Magbago ka na, Trillanes. Sabi nga ni General Pahildon, ikaw daw yung nabubuhay sa kasinungalingan. Naaalala mo pa ba yung mga paratang sa'yo ni General Pahildon na dati mong kasamahan sa Ocod Mutiny? Kaya magbago ka na, Mr. Trillanes.
Para kasing hindi ka masaya hanggat wala kang nasisirang ibang tao, no, Mr. Trillanes. Hanggang dito na lang po mga ka-BTV ang ating reaction video ngayong araw na to. At lagi po natin tandaan, God is good all the time. God bless you all. BTV React is now signing off. Bye-bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!